Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1371-76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang sinaunang Diyos na si Casper, na nademonyo ng katawan ng pag-iisip, ay huminto saglit pagkatapos magpakawala ng isang salvo ng mga pag-atake. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa pakikibaka. Iligtas mo ako. Bilasan mo at iligtas mo ako. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay sumigaw sa sakit. Ito ay malinaw na ang sinaunang Diyos na si Casper ay nagawang panatilihin ang isang hiwa ng kanyang isip at sinusubukang lumaban-laban sa katawan ng pag-iisip. Dahil sa tanawing ito, tumigil ang lahat ng miyembro ng Giant God Race. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God na si Casper ay miyembro ng Giant God Race, at ang Giant God Race ay nahaharap sa matinding kakulangan ng manpower. Ang nag-iisang peak rank 8 Ancient God ay napakahalaga sa Giant God Race. Ngunit ilang sandali pa, ang sinaunang Diyos na si Casper ay muling nagpakita ng malamig at malupit na mukha. Mamatay, mamatay kayong lahat. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nagbagong anyo sa isang puting guhit ng liwanag at muling umatake, na naglalabas ng nakakatakot at nakakapangilabot na aura. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso, nagpakawala ng sunod-sunod na puting talam sa grupo. Ang sinaunang Diyos na Thundermount, bumalik ka. Agad na sumigaw si Wu Heng. Ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ay napakalakas at bihasa rin sa time intent. Masyadong mababa ang cultivation ng sinaunang Diyos na si Thundermount, kaya ang pananatili sa lugar na ito ay mangangahulugan lamang ng kanyang kamatayan. Giant God Finger. Inilibot ni Wu Heng ang kanyang bloodline energy at inilabas ang kanyang daliri. Masyadong mahirap iwasan ang mga pag-ataking ito, kaya mas mabuting dalhin sila ng direkta at sirain ang mga ito. Boom! Bang! Ang isang nakasisilaw na puting bolt ng enerhiya ng daliri ay nilipol ang karamihan sa mga puting blades. Sa kabilang dulo, ang Ancient God Resplendence, na isang peak rank 8 medyo mas malakas kaysa sa Ancient God na si Casper, ay nagawang pigilan ang mga pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang buong lakas. Para kay Francis, maaari niyang gamitin ang kakayahang mag-obserba ng espiritual na mata ng Diyos, ang kanyang time intent, at spatial blink, upang makitid na umiwas sa bawat pag-atake. Strike! Tumawag si Wu Heng. Siya at ang Ancient God Resplendence ay parehong nag-activate ng mga bloodline ng kanilang Giant God Race. Habang hindi pa rin ibinubunyag ang kanilang tunay na katawan, nadagdagan nila ang kanilang kapangyarihan at depensa. Sabay-sabay na gumamit ng malakas na bloodline combat skill, nagpakawala sila ng napakalaking puting palad ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng palad ng liwanag na ito ay napakatindi, at ito rin ay nilagyan ng kapangyarihan ng lahi ng Giant God Race. Ito ay isang lubhang nakakapinsala at malakihang pamamaraan. Chaos Origin God Suppressing Seal. Ginamit ni Francis ang sarili niyang malakihang pag-atake. Inilipat niya ang Chaos Origin Divine Power sa isang napakalaking madilim na selyo na kumulog pababa. Nilamon ng mga atake ng tatlo ang buong lugar. Sapat na iyan, mahinang sabi ng sinaunang Diyos na Resplendent. Mag-ingat ka. Biglang sumigaw si Francis. Boom! Ang sinaunang Diyos na si Casper ay bumangon mula sa mapanirang bagyo, isang masama at uhaw sa dugo ang kanyang mukha. Patayin! Sinira niya mismo si Wu Heng, ang kanyang mga palad ay naghahampas, nagpapadala ng ilang puting blades ng enerhiya. Paano ito nangyari? Hindi man lang siya nasugatan. Nagulat si Ancient God Resplendence. Ang thought body na nakakabit sa kanya ay napaka-abnormal. Tumawag si Francis. Nang malapit ng tamaan ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ng mga nakamamatay na pag-ataking iyon, nagpakawala siya ng napakataas na antas ng time intent na nagbigay daan sa kanya na magtago sa pinakamahinang bahagi ng mga pag-atake. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay mayroon ng makapangyarihang pisikal na katawan at kakilakilabot na depensa. Matapos magtamo ng mabibigat na pinsala, ginamit niya ang time intent para mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Ang thought body na ito ay nagtataglay ng napakataas na antas ng time intent, hindi bababa sa level 8, marahil kahit na level 9, at ito ay lubos na bihasa dito. Thwish!
Ang maliit na pasang magnanakaw ay bumaril sa balikat ni Francis sa isang kulay pilak na kulay abong bahid ng liwanag. Dumating na ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Lumamlam ang ekspresyon ni Francis. Dati, kung ang 5 sa kanila ay nakapagpataas ng kaunti sa kanilang lakas, maaaring nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban laban sa trio ng Ancient Soul Hall. Ngunit ngayon, ang sinaunang Diyos na si Casper ay hindi inaasahang naging isang kaaway. Kung dumating ngayon ang trio mula sa Ancient Soul Hall, mas magiging mapanganib ang sitwasyon. Kailangan nating lutisin ang sitwasyon ng sinaunang Diyos na si Casper sa lalong madaling panahon. Binaril ni Francis ang tagiliran ni Wu Hing at sinabi sa kanya kung ano ang nangyayari sa Ancient Soul Hall. Magtulungan at patayin siya. Agad na nagdesisyon si Wu Hing. Siya at ang Ancient God Resplendent ay sumisingil upang kunin ang sinaunang Diyos na si Casper mula sa mga gilid. Inilabas pa rin ni Wu Hing ang kanyang daliri, na tumutunog ng may kakilakilabot na enerhiya. Ang Ancient God Resplendence, sa kabilang banda, ay gumamit ng isang set ng water-type combat skills. Ang langit ay napuno ng mga dambuhalang palad ng tubig na umaalo na parang alon. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay mayroon na ngayong napakaliit na espasyo para makaiwas. Flame Soul Devil Eye. Inilabas na ngayon ni Francis ang eye intent na naipon niya sa isang eye bloodline technique. Karamihan sa kanyang mga diskarte sa eye bloodline ay mga pag-atake na nangangailangan ng pag-lock sa kanyang target, at hindi ito sumasakop sa isang napakalaking lugar, kaya mahihirapan siyang tamaan ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper. Kaya, ginamit ni Francis ang isang soul illusion art sa halip. Hanggat ang sinaunang Diyos na si Casper ay nawala ng kontrol sa kanyang isip at bumagal, mas madali siyang matamaan ng iba pang mga diskarte sa eye bloodline. Bees. Womb. Isang eskarlate na ambon ang lumabas sa kaliwang mata ni Francis. Ang nakakapang-alab na pulang enerhiya ng kaluluwa ay sumasakop sa isang medyo malawak na lugar, at ang naka-restricted na sinaunang Diyos na si Casper ay wala nang matatakbuhan. Nataman. Ang sinaunang Diyos Resplendence ay nagalak. Ang thought body na kumokontrol sa sinaunang Diyos na si Casper ay tiyak na naapektuhan ng eye bloodline technique ni Francis at malamang na mababawasan ang kakayahan nitong kontrolin si Casper. Ngunit ang resulta ay hindi ang kanilang naisip. Patayin. Matapos makapasok sa hanay ng soul illusion art ni Francis, ang Ancient God na si Casper ay halos hindi naapektuhan at tumalikod upang maninangil sa Ancient God Resplendence. Paano naging ganito? Ang sinaunang God Resplendence ay tumawag sa alarma. Medyo nagulat din si Francis. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang origin energy, hindi ganoon kaina ang kanyang eye bloodline technique. Sa maingat na pag-iisip tungkol dito, napagpasyahan ni Francis na hindi ito dahil ang kanyang eye bloodline technique ay masyadong mahina. Ang thought body ay halos tiyak na isang walang katulad na dalubhasa sa nakaraan. Kung hindi ito magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na time intent. Ngunit kahit na lumipas ang lahat ng oras, at kahit na ito ay isang katawan ng pag-iisip sa puntong ito, nagawa pa rin itong magkaroon ng napakataas na pagtutol sa mga pag-atake ng kaluluwa. Mayroon lamang isang posibilidad, ang katawan ng pag-iisip na ito ay kabilang sa ilang makapangyarihan at natatanging sinaunang lahi na lubhang lumalaban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Sa sandaling ito, dumagundong. Ilang pagsabog ang maririnig mula sa pasukan. Darating na sila. Bumagsak ang ekspresyon ni Francis. Ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ay napakahirap pakitunguhan, at ang grupo ay walang sapat na oras para hulihin siya. At ngayon, nandito na ang trio mula sa Ancient Soul Hall. May iba na ba? Nakatagilid ang ulo ng sinaunang Diyos na si Casper habang ibinaling niya ang kanyang malamig na mga mata sa pasukan. Boom! Bang! Ang pasukan ay sumabog sa mga piraso ng isang divine power na pag-atake. Ang trio ng Ancient Soul Hall, mahinang ngiti sa kanilang mga mukha, dahan-daang pumasok. Sinaunang Soul Hall. Isang hitsura ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Resplendence. Kung hindi na demonyo ang sinaunang Diyos na si Casper, maaaring nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay nag-scan sa lugar, at ang kanilang mga mukha ay nanlamig sa gulat.
Sila ay orihinal na naniniwala na ang mga miyembro ng Giant God Race ay naghihintay na makilala sila, ngunit ang mga bagay ay naging ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Haha, nakakatuwa. Nag-aaway sa isa't isa sa oras na ganito. Ang pinakamataas na rank 8 mula sa Ancient Soul Hall ay Tame Time na tumawa. Gayunpaman, napansin ng rank 9 Ancient God at Ancient God JLC ang isang kakaiba tungkol sa Ancient God na si Casper. Siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang thought body. Napangiti ang sinaunang Diyos na si JLC sa katuwaan. Good sir, bakit hindi natin pagtulungan at patayin ang mga taong ito? Ang sinaunang Diyos na si JLC ay tumawag. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay malinaw na nahawaan at kontrolado ng isang masasamang pag-iisip, na naging dahilan upang siya ay tumalikod sa Giant God Race. Ang katotohanan na ang sinaunang Diyos na si Casper ay buhay pa ay nagpapahiwatig na siya ay napakalakas sapat na malakas na ang iba pang nagtutulungan ay nabigo na patayin siya sa maikling panahon na magagamit. Ay hindi. Lumamlam ang ekspresyon ni Wu Heng. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nasa ilalim ng kontrol ng isang katawan ng pag-iisip, at ang katawan ng pag-iisip na ito ay likas na walang malay, nais lamang na pumatay ng mga tao. Inaasahan talaga ni Wu Heng na ang Ancient Soul Hall ay agad na aatake sa sinaunang Diyos na si Casper, na pinipilit ang thought body na mag-counterattack laban sa Ancient Soul Hall at tulungan ang Giant God Race. Hindi niya akalain na magiging maingat ang Ancient God JLC. Hindi lang siya nagmamadali sa pag-atake, sinubukan pa niyang magtatag ng magandang relasyon sa inaangkin na sinaunang Diyos na si Casper. Saglit, lahat ay nanunood ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang kanyang isip ay naghihibang at lubhang hindi matatag. Walang nakakaalam kung anong desisyon ang gagawin niya. Ikaw. Tinitigan ng sinaunang Diyos na si Casper ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall, ang kanyang ekspresyon ay umiikot sa galit. Bahagyang namutla ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall. May kakaiba sa ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Casper. Logically speaking, ang thought body na kumokontrol sa sinaunang Diyos na si Casper ay hindi dapat magkaroon ng anumang partikular na puot sa kanila, gayunpaman. Ang iyong mga katawan. May kanilang amoy. Ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Casper ay naging mabangis na para bang saisubog na siya sa walang katapusang galit at pagkamuhi. Whoosh! Ang sinaunang Diyos na si Casper ay bumaril patungo sa trio ng Ancient Soul Hall. Patayin, patayin, patayin. Ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong ng mga salitang ito at ang kanyang katawan ay nag-aapoy sa galit at pagpatay na layunin, siya ay baliw na nagpakawala ng atake pagkatapos ng pag-atake. Swoosh! Ang hangin ay napuno ng puting mga blades ng enerhiya, na parang ang langit mismo ay bumagsak. Anong nangyayari? Nababaliw na siya. Ang rank 9 Ancient God of Ancient Soul Hall ay naalarma. Walang sinabi ang sinaunang Diyos na si JLC, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang katawan ng pag-iisip na naka-attach sa sinaunang Diyos na si Casper ay tila may matinding sama ng loob sa kanila. Napakasama kaya ginawa silang numero 1 target ng sinaunang Diyos na si Casper sa sandaling lumitaw sila. Boom! Kumaway ng palad ang sinaunang Diyos na si JLC, nagpakawalay ng ilang palad ng enerhiya upang labanan ang mga pag-atake ng sinaunang Diyos na si Casper. Ito. Natigilan ang mga miyembro ng Giant God Race. Ang eksenang ito ay hindi nila inaasahan. Kanina, ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ay umatake mula sa isang malupit at uhaw sa dugo na instinct, ngunit ngayon, sinasalakay ng sinaunang Diyos na si Casper ang trio ng Ancient Soul Hall na parang may ilang napakahalagang dahilan sa likod nito. May pagkakataon na, noong ito ay nabubuhay pa, ang thought body na ito ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang matinding sama ng loob laban sa Ancient Soul Hall. Gayunpaman, ang Ancestral Legacy Treasury ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Giant God Race. Ang mga tao ng Ancient Soul Hall ay hindi pa dapat nakarating dito. Patayin. Bulong ni Wu Heng. Walang oras para isipin ang mga bagay na ito. Ang pagtakas ay higit na mahalaga. Ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ay mas malakas kaysa sa kanya bago siya sinapian. Kung nagtutulungan sila sa kanya, talagang mas malaki ang pagkakataon nilang makatakas. Whoosh! 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 Ang mga miyembro ng Giant God Race at si Francis ay naniningil sa trio ng Ancient Soul Hall.
Patayin. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay patuloy na umuungal habang siya ay humahampas. Nilamon ng high-level time intent ang Ancient God JLC, na patuloy na nakakaapekto sa kanyang kondisyon. Giant God Finger. Ipinalibot ni Wuhing ang kanyang Giant God Race na bloodline at pinakawalan ang kanyang mabigat at mataas na antas na pag-atake. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Binuksan ni Francis ang kanyang Origin Energy at pinakawalan ng isang malakas na Tribulation Lightning Eye bloodline technique. Pagkatapos magpakawala ng salvo ng mga pag-atake, nagsimulang tumakas si Francis at ang iba pa. Bagamat maaari nilang labanan ang isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos sa ngayon, sa isang pangmatagalang pakikibaka, sila pa rin ang matatalo. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ngumisi ang sinaunang Diyos na si JLC habang hinahabol niya. Patayin, patayin. Pulang dugo ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Casper, ang kanyang isip ay ginagabayan ng galit at layuning pumatay habang baliw niyang inaatake ang sinaunang Diyos JLC. Ang high-level na time intent ay bumaba sa Ancient God JLC, dahilan para bumagal siya. Damn, ang hamak na ito. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nagalit. Ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ay napakabilis at may mas mataas na pagtutol sa mga pag-atake ng kaluluwa kaysa sa sarili niyang lahi ng sinaunang kaluluwa, kaya napakahirap siyang harapin. Bilang karagdagan, ang Ancient God JLC at ang iba pa ay wala pa ring ideya kung paano nila nasaktan ang thought body na kumokontrol sa sinaunang Diyos na si Casper. 1372. Labas na tayo. Isang hitsura ng kaligayahan ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Resplendence. Hindi niya akalain na makakatakas sila ng ganoon kabilis dahil sa sinaunang Diyos na si Casper. Hindi ka makakatakas. Maririnig ang galit na galit ng sinaunang Diyos na si JLC mula sa loob ng gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang partido ni Francis ay tumakas sa gusali ng Heaven's Legacy Race, at gaano man kalakas ang sinaunang Diyos na si Casper, hindi niya mapigilan ang tatlo mula sa Ancient Soul Hall ng mag-isa. Ang koponan ng sinaunang Diyos JLC ay wala ring oras upang labanan ang sinaunang Diyos na si Casper. Ang kanilang layunin ay kunin ang Ancient God Seal at patayin si Francis at ang mga miyembro ng Giant God Race. Whoosh! 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 Tatlong madilim na figure at isang puting kislap ng liwanag ang sabay-sabay na lumabas sa gusali. Patayin! Dapat mamatay kayong lahat. Matagal nang nabaliw ang sinaunang Diyos na si Casper, at pinandilatan niya ang mga mata na puno ng puot at hangarin na pumatay sa trio ng Ancient Soul Hall habang walang ingat niyang pag-atake sa kanila. Ang hamak na ito. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nanginginig sa galit. Kung hindi dahil sa sinaunang Diyos na si Casper, matagal na nilang nabihag ang lahat ng grupo ni Francis. Bakit nga ba sila kinasusuklaman nitong sinaunang Diyos na si Casper, at bakit siya nagpumilit na kalabanin sila? Nakatakas na sila. Sabi ng Rank 9 Ancient God. Pagkatapos nila, natural na hindi mapahintulutan ng Ancient Soul Hall trio na tumakbong muli si Francis, kaya agad silang humabol. Ngunit ang sinaunang Diyos na si Casper ay mas mabilis. Bees. Kakaibang mga alon ng enerhiya ang bumalot sa koponan ng Ancient God JLC. Mabilis silang lumilipad, ngunit ang grupo ni Francis ay palayo ng palayo. Scram! Nagmura ang sinaunang Diyos na si JLC habang nilaslas niya gamit ang palad. Thwish! Ang sinaunang Diyos na si Casper ay madaling nakaiwas sa welga na ito mula sa Ancient God JLC, ngunit nang ang itim na palad ng enerhiya na iyon ay lumampas sa sinaunang Diyos na si Casper, isang mabangis na itim na buwaya ang bumulaga mula rito. Habang lumilipad ang buwaya, mabilis itong lumaki hanggang sa kasinlaki ng isang maliit na bahay, ang mga panga nito ay nagsasara sa paligid ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang itim na buwaya na ito ay ang Soul Beast ng Ancient God JLC. Isa sa mga atake nito ay ang paglamon sa mga kaluluwa ng mga kakaiba at kakaibang nilalang. Gayunpaman, ang katawan ng pag-iisip sa loob ng sinaunang Diyos na si Casper ay lubos na lumalaban sa mga pag-atake ng kaluluwa. Bukod dito, ang time intent ay lubos na nagpabagal sa bilis kung saan ang buwaya ay maaaring makapinsala sa thought body, at sinasamantala ng sinaunang Diyos na si Casper ang pagkakataong ito upang labanan ang Soul Beast. Let's go!
Bago makalabas ang hamak na ito, papatayin natin si Wu Heng at ang iba pa at babawiin ang Ancient God Seal. Tumahol ang sinaunang Diyos na si JLC. Ang tumatakas na grupo ni Francis ay biglang nakaramdam ng napakalaking masamang enerhiya na mabilis na papalapit. Ang lahi ng sinaunang kaluluwa ay orihinal na bihasa sa bilis, at ang Ancient God JLC ay isang half-step na God Lord na mas mabilis kaysa alinman sa iba. Hindi maganda. Lumayo sila sa sinaunang Diyos na si Casper. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Sila ay orihinal na naniniwala na ang sinaunang Diyos na si Casper ay magagawang maantala ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ng sapat para makatakas sila. Gayunpaman, ang sinaunang Diyos na si Casper ay medyo mahirap pakitunguhan. Wala siyang kakayahang humawak ng kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Huwag mo nang isipin ang pagpunta kahit saan. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay time na tumawa habang ipinapaikot niya ang kanyang banal na kapangyarihan at enerhiya ng kaluluwa at itinulak ang isang palad. Kaboom! Malalaking itim na alon ang umahan. Dodge! Agad na sinabi ni Wu Heng. Ang soul attack ng Ancient God JLC ay naglalaman ng level 9 water intent, at kapag ang isa ay natama ng pag-ataking ito, mahihirapan silang makatakas. Bukod dito, ang soul attack na ito ay naglalaman din ng shadow intent, na magkakaroon ng napakalaking epekto sa soul intent at magiging sanhi ng pagbaba ng lakas ng pakikipaglaban ng isang tao. Kung ang Ancient God Resplendence o Ancient God Sundermount ay tinamaan ng pamamaraang ito, ang kanilang mga kaluluwa ay halos agad na malubog sa loob. Hindi tayo makakatakas, diretsyong sabi ni Francis. Matapos magpalitan ng ilang mensahe, lahat sila ay nagkasundo. Boom! Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na na-activate ni Wu Heng, Ancient God Resplendence, at Ancient God Sundermount ang kanilang mga bloodline, na pinupuno ang mundo ng nakakasilaw na puting liwanag. Nang kumalat ang liwanag, tatlong malalaking higanti ang bumungad sa lupa. Isang bloodline na enerhiya na maaaring takutin ang lahat ng nabubuhay na nilalang na agad na dumaan sa mundo. Isang huling ditch counter-attack. Ngumisi ang sinaunang Diyos na si JLC. Sa kanyang pananaw, alam ni Wu Heng at ng kanyang koponan na walang pagkakataong makatakas, kaya nagpasya silang lumaban ng buong lakas para sa pag-asang mabuhay. Ginagamit ang Soul Beast ng Ancient God JLC para pigilan ang Ancient God JLC, na medyo nagpapahina sa kanya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagkuha ng Celestial Soul Purifying Spirit Do, ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa ay gumaling na lahat, at siya ay bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Medyo napalakas pa nga ang soul intent niya. Wu Heng, mamatay ka. Ang katawan ng sinaunang Diyos na si JLC ay nabaluktot sa isang itim na translucent na katawan ng kaluluwa, na naglalabas ng nakakatakot na presyon ng kaluluwa. Hiss! Sunod-sunod na itim na alon ang lumitaw sa paligid ng Ancient God JLC, at ilang sandali pa, nakagawa na siya ng rumaragasang dagat. Biglang nagsimulang umikot ang mga alon, na bumubuo ng napakalaking skeletal claw na humampas patungo kay Wu Heng. Whoosh! Bagamat napakalaki ng katawan ni Wu Heng, sa pamamagitan ng paggamit ng wind intent, nakakagalaw pa rin siya ng napakabilis. Matapos iwasan ang pag-atake ng Ancient God JLC, inilabas ni Wu Heng ang isang daliri. Sa harap ng napakalaking daliri na ito, ang trio ng Ancient Soul Hall ay maaari lamang umatras. Sa hindi pagtakbo, talagang nakakatipid ka sa amin ng kaunting pagsisikap. Ang dalawa pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay naglabas ng kanilang sariling Soul Beasts. Ang isa ay isang rhino na may mga barbs na tumutubo mula sa likod nito habang ang isa ay isang payat na butiki. Matapos ubusin ang enerhiya ng kaluluwa, ang dalawang soul beast na ito ay mabilis na lumaki, at pagkatapos ay nagpakawala sila ng mga pag-atake ng kaluluwa laban sa Ancient God Sundermount at Ancient God Resplendence. Dregs of Ancient Soul Hall, mamatay. Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay umungal habang iniipon niya ang Earth Intent ng mundo at sinuntok. Nagsimula na ang labanan. Ang Ancient God Sundermount ay nakipaglaban sa Rank 8 Ancient God of Ancient Soul Hall habang ang Ancient God Resplendence ay nakipaglaban sa Rank 9 Ancient God. Samantala, nagtulungan sina Francis at Wu Heng para harapin ang Ancient God JLC. Alab ng kidlat ng Tribulation ay
Si Francis ay nanatili sa likod ni Wu Heng sa buong panahon, paminsan-minsan ay gumagamit ng mga diskarte sa I-Bloodline sa Ancient God JLC. Brat, kung ang mga diskarte sa I-Bloodline na ito ay mayroon ka lang, hindi mo na kailangang ipakita ang mga ito sa matandang ito. Ngumisi ang sinaunang Diyos na si JLC. Bagamat ang mga diskarte sa I-Bloodline ni Francis ay maaaring agad na may palabas, naramdaman sila ng Ancient God JLC, umiwas para hindi sila makatama ng anumang mahahalagang puntos, at gumamit ng defensive soul arts upang lubos na mabawasan ang kanilang kapangyarihan. Si Francis, na nagkukunwaring hindi nakarinig, ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng mga diskarte sa I-Bloodline. Ano man ang sinabi ng Ancient God JLC, ang mga aksyon ni Francis ay napakahalaga sa pagpigil sa Ancient God JLC na ito ng lahat ng kanyang kapangyarihan kay Wu Heng. Giant God Finger. Natapos ni Wu Heng ang pangangalap ng kapangyarihan at inipon ang nakapaligid na 5 elements intent sa kanyang daliri. Brerum. Nahati ang lupa, nag-iwan ng napakalaking bunganga. Lahat ng mga taong ito ay lumakas, lalo na sina Wu Heng at Francis. Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si JLC. Ang cultivation ni Francis ay nasa hangganan na sa tuktok ng rank 8, habang si Wu Heng, pagkatapos ng kanyang pag-iisa, ay malapit na sa peak ng rank 9. Mas maaga, ang Ancient God JLC ay ganap na kumpiyansa at hindi gaanong nagbigay pansin sa Giant God Race Team. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang ibigay ang buong lakas. Bukod dito, hindi siya nagkaroon ng oras upang mag-aksaya. Kapag dumating ang sinaunang Diyos na si Casper, magiging problema ang sitwasyon. Talagang oras na para tapusin ito, walang pakialam na sabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Swish! Isang itim na perlas ang lumitaw sa kanyang harapan, at mahinang sigaw ang maririnig mula sa loob. Ibinuko ng sinaunang Diyos na si JLC ang kanyang bibig at nilamon ang perlas na ito. Boom! Agad na namaga ang katawan ng sinaunang Diyos na si JLC at nagsimulang maglabas ng malamig at masasamang enerhiya ng kaluluwa. Ang mundo mismo ay tila naging mas madilim. Uungol na nakakasira ng kaluluwa. Ang kaluluwa ng sinaunang Diyos na si JLC ay biglang naging bilog at matambok. Pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang itim na buhawi. Habang mabilis na umiikot ang buhawi na ito, lumikha ito ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na sumisipsip ng enerhiya sa paligid at humila sa mga kaluluwa ng iba. Anong nangyayari? Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay sumigaw sa alarma. Bigla niyang naramdaman na parang hinihila palabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan patungo sa itim na buhawi na iyon. Sa malapit, ang Ancient God Resplendence ay nasa medyo mas mabuting kalagayan, ngunit sa kanyang kaluluwa na patuloy na hinihila, hindi niya kayang lumaban ng buong lakas. Nakuha ni Elder ang Nether Soul Pearl. Plano niyang tapusin ang labanan dito mismo. Tuwang-tuwa ang rank 9 Ancient God of Ancient Soul Hall. Ang Nether Soul Pearl ay nilikha ng mga eksperto ng Ancient Soul Hall sa pamamagitan ng paggamit ng kakaibang pamamaraan upang kunin ang makapangyarihang mga kaluluwa at pinuhin sila ng sama-sama. Sa pamamagitan ng paggamit ng perlas bilang pinagmumula ng enerhiya para sa ilang lihim na sining ng kaluluwa, maaari nitong agad na dalhin ang kanilang kapangyarihan sa ibang antas. Ay hindi. Baka sa mukha ni Wu Heng ang isang hindi pa naganap na solemnidad. Ang trump card ng isang half-step na God Lord ay sapat na para masaktan o mapatay ang pinakamataas na rank 9 Ancient God. Bukod dito, ang trump card ng Ancient God JLC ay isang soul attack, kaya mas mapanganib ito. Ang mabilis na umiikot na itim na buhawi ay napakalaki at naglabas ng isang malakas na puwersang nakakaakit. Kahit si Wu Heng ay hindi ito lubos na naiwasan. Alam din niya na, hanggat kahit isang maliit na bahagi ng kanyang kaluluwa ang tinamaan ng buhawi na iyon, ang natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa ay dahan-daang mabubunot at madudurog. Kahit si Francis ay hindi makakatulong sa ganoong kalaking pag-atake ng kaluluwa. Kung ganoon nga, ito lang ang magagawa ko. Si Wu Heng ay nakatayong hindi gumagalaw na parang isang higanteng bundok. Naghihintay na mamatay. Nakangiti ang rank 9 Ancient God ng Ancient Soul Hall. Walang paraan na mapipigilan ni Wu Heng ang pagpatay ng Ancient God JLC, lalo na dahil ito ay isang soul attack. Tila alam ni Wu Heng na walang paraan para pigilan ito at sumuko na.
Ngunit biglang naramdaman ng sinaunang Diyos na si JLC na kahit papaano ay nagbago ang mundo. Boom! Sa sandaling ito, sumabog si Wuheng na may pinakamataas na bloodline na divine power. Kasabay nito, isang misteryosong enerhiya ang umabot sa kanyang kaluluwa at tumago sa mundo. Biglang, ang tanging natitirang enerhiya sa mundo ay ang enerhiya ng 5 elemento. Ang lahat ng iba pang uri ng layunin at enerhiya ay pinigilan o pinilit na lumabas. Whoosh! Sa sandaling ang enerhiya na ito ay pinakawalan, ang itim na buhawi ay tumigil. Bagaman ito ay isang pag-atake ng kaluluwa, naapektuhan pa rin ito. Ang shadow intent ay dahan-daang umatras, at maging ang level 9 water intent, na naapektuhan ng mental power ni Wuheng, ay labis na napigilan. Anong nangyayari? Itong enerhiya. Ang dalawang miyembro ng Ancient Soul Hall ay biglang naramdaman na ang kanilang mga kaluluwa, mga layunin, at lahat ng iba pang uri ng enerhiya ay labis na pinipigilan na imposibleng magamit. Ito ay ang kapangyarihan ng isang batas. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay natulala ng ilang sandali bago siya tuluyang nakapagsalita. Bilang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, natural niyang naiintindihan kung ano ang enerhiya na ito. Ang isang batas ay isang pinakamataas na pag-iral na naninirahan sa itaas ng level 9 intent, at isang Diyos na Panginoon lamang ang maaaring gumamit nito. Ito ay isang kaharian na noon lamang niya napanaginipan. Ito ba ang kapangyarihan ng isang batas? Napatulala si Francis. Sa sandaling ito, ang lahat ng enerhiya sa mundo, kabilang ang napakaitim na buhawi ng Ancient God JLC, ay pinipigilan ng kapangyarihan ng isang Diyos na Panginoon, ang lahat ay bumagal sa paggapang. Kung ganoon ang kaso, dapat naharangin ni Wuheng ang pag-atake. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang tumunog sa eye intent at kumikinang na may parang panaginip na kinang. God Eye Duplication. Nakatuon ang kaliwang mata ni Francis sa itim na buhawi. Karaniwan, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, mahihirapan si Francis na matagumpay na maduplicate ang trump card ng isang half-step na God Lord. Ngunit sa sandaling ito, habang ang kapangyarihan ng itim na buhawi ay hamina, mayroong isang pagkakataon na magtagumpay. Boom! Ang napakalaking hamina at pinigilan na itim na buhawi ay bumagsak sa Wuheng, ngunit si Wuheng ay nakatayo na parang isang bundok na walang edad, na parang wala sa mundo ang makakaapekto sa kanya. Binarang niya. Lumakas ang puso ng sinaunang Diyos na si JLC. Gumamit si Wuheng ng isang lihim na sining, gamit ang ilang nakatagong enerhiya sa kanyang katawan, at aktwal na nagawang hadlangan ang kanyang pagpatay. Sa paggamit nitong God Lord Energy, naabot mo na ang dulo ng iyong quiver. Hanggang kailan ka magtatagal? Ang sinaunang Diyos na si JLC ay malamig na nanunuya habang siya ay sumugod palabas, naghahanda sa paghampas. Pero bigla niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari sa likuran niya. Nang magwalas gamit ang kanyang divine sense, agad siyang ngumisi. Sa ilang mga punto, isang pilak na Eye of Heaven ang lumitaw sa kanyang likuran. Bigla, ang pilak na mata na ito ay naglabas ng isang panaginip na ambon, kung saan lumabas ang isang itim na buhawi na agad na bumalot sa grupo ng tatlo ng sinaunang Diyos JLC. 1373. God Eye Duplication, Soul Annihilating Roar. Isang itim na buhawi ang biglang lumabas at nilamon ang trio ng Ancient Soul Hall. Makikita ng isang tao ang pinakamataas na rank 8 na kaluluwang katawan ng sinaunang Diyos na agad na natangay sa buhawi at durog-durog, naging enerhiya para sa buhawi na nagpapataas lamang ng kapangyarihan nito. Matagal nang naramdaman ng rank 9 Ancient God ng Ancient Soul Hall ang buhawi na ito, ngunit imposibleng makaiwas, kaya magagawa lang niya ang kanyang makakaya upang labanan. Paano ito nangyari? Iyan ang aking sikretong sining. Napatulala ang sinaunang Diyos na si JLC. Ngunit sa harap ng mortal na panganib na ito, maaari lamang niyang i-activate ang kanyang Secret Soul Defense Arts. Nagsimulang dumaloy ang maitim na agos ng tubig sa kanyang katawan. Boom! Swoosh! Ang itim na buhawi ay tumago sa grupo ng Ancient Soul Hall at dumagundong sa malayo. Pumalakpak.
Bumagsak sa lupa ang mga katawan ng pinakamataas na rank 8 at rank 9 Ancient Gods of Ancient Soul Hall. Ang kanilang mga kaluluwa ay kinaladkad na ng buhawi at dinurog hanggang sa walang natira. Tanging ang sinaunang Diyos na si Jalesi ang natitira, ang kanyang puno ng tubig at itim na kaluluwang katawan ay lumulutang sa kalangitan, na tila sobrang madilim at mahina. Pagkatapos ng lahat, ang Soul Annihilating Roar ay ang kanyang pinakamataas na kasanayan, ang kanyang trump card, kaya lubos siyang pamilyar sa mga prinsipyo nito at alam kung paano ito sasalungat. Whoosh! Whoosh! Sa isang bug zone ng hangin, ang enerhiyang iyon na pumipigil sa lahat ay nagkalat na parang buga ng usok. Sa dikalayuan, si Wu Heng, ang kanyang mukha na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod, ay nagsimulang lumiit. Ang paggamit ng kapangyarihan ng Diyos Panginoon ay naglagay ng napakalaking pasanin sa kanyang katawan. Kahit na ang kaunting kapabayaan habang kinokontrol ito ay magdulot ng matinding pinsala sa kanyang pundasyon. Ikaw. Tinitigan ng sinaunang Diyos na si Jalesi si Wu Heng sa takot. Ngayon lang, nagawang kontrolin ni Wu Heng ang kapangyarihan ng isang Diyos na Panginoon, na naging dahilan upang siya ay masugitan ng husto. Paano mo nalaman ang aking secret soul technique? Madilim na tinitigan ni Ancient God Jalesi si Francis. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng isang Diyos na Panginoon, si Wu Heng ay lubhang mahina. Ang kailangan lang gawin ng sinaunang Diyos na si Jalesi ay maghintay ng sandali na susugod. Gayunpaman, gumamit si Francis ng ilang uri ng paraan para gamitin ang sarili niyang pinakamataas na kasanayan laban sa kanya. Wala sa trio ng Ancient Soul Hall ang nakahula nito. Dahil sa kawalan ng bantay, dalawa sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall ang namatay habang ang kaluluwa ni Ancient God Jalesi ay nasugatan ng husto. Sa kasalukuyan, halos 40% lamang ang kanyang pinakamataas na lakas. Anong nangyayari dito? Ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay na-freeze sa lugar, blanko ang kanilang mga isip. Masyadong maraming nangyari ngayon, lahat ng ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Una, mayroong pinakamataas na nakamamatay na pamamaraan ng Ancient God Jalesi na nilalayong kitilin ang buhay ni Wu Heng, at pagkatapos ay sumabog si Wu Heng na may nakatagong enerhiya ng God Lord na nanakot sa mundo at nagpahinto sa grupo ng Ancient God Jalesi sa kanilang landas. Pagkatapos noon, biglang ginamit ni Francis ang lihim na pamamaraan ng Ancient God Jalesi at pinunasan ang 2 sa 3 miyembro ng koponan ng Ancient Soul Hall. Whoosh! Ang pilak na mata ng langit sa langit ay naglaho. Ang dami ng enerhiya na natupok ng God Eye Duplication ay nakadepende sa kung ano ang nadobal, at ang pagdoble sa pagpatay ng isang kalahating hakbang na God Lord ay hindi dumating sa maliit na halaga. Hindi ka nag-aalala tungkol sa iyong sariling buhay, ngunit tungkol sa isang bagay na tulad nito. Tumingin si Francis sa Ancient God Jalesi at ngumiti. Haha, kahit napatay mo na silang dalawa, hindi pa rin sapat ang lakas ng buong grupo mo para harapin ang matandang ito. Ang sinaunang Diyos na si Jalesi ay natigilan noong una, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Una, siya ay isang half-step na God Lord of the Ancient Soul Race, kaya siya ang pinakamabilis sa mga naruroon. Pangalawa, katatapos lang gamitin ni Wu Heng ang kapangyarihan ng isang Diyos na Panginoon, kaya hindi siya makakapagbigay ng maraming lakas sa darating na labanan. At kahit na hindi niya alam kung paano nadobal ni Francis ang kanyang lihim na kasanayan, tiyak na ito ay walang maliit na halaga, kaya malamang na bumagsak din ang kanyang lakas. Tungkol naman sa Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, hindi siya nag-alala sa kanila. Patayin! Ungol ni Francis. Agad na umalis ang 3 miyembro ng Giant God Race. Mas kinasusuklaman nila ang Ancient Soul Hall kaysa kay Francis. Sina Francis at ang 3 pa ay kinasuhan sa Ancient God Jalesi. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Si Francis ay nagpalibot ng Tribulation Lightning Power at nagpakawala ng isang kidlat ngalab. Ang sinaunang Diyos na si Jalesi ay napakahina pa rin, at ang kanyang mga kakayahan na makadama at lumaban ay parehong humina, kaya siya ay direktang tinamaan ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Francis. Bukod dito, ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning Eye Flame ay nakadepende sa lakas ng Tribulation Lightning at sa dami.
Wala itong kinalaman sa soul intent o eye intent. His. Sumirit sa sakit ang sinaunang Diyos na si JLC, bakas ng pagkaalarma sa kanyang mukha. Ang eye bloodline technique na ginamit ni Francis ngayon ay halos mas mahina kaysa dati. Nagliliyab na hangin na daliri. Lumipad si Wuheng at inilabas ang kanyang daliri. Kahit na hindi ginamit ang giant god race na bloodline, napakalakas pa rin niya, at kasama ng kanyang malalim na pangunawa, ang kanyang mga pag-atake ay maaari pa ring magdulot ng malaking pinsala. Boom! Bang! Bumagsak! Sa kabilang panig, ang Ancient God Resplendence at Ancient God Sundermount ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga palad ng enerhiya sa Ancient God JLC. Damn! Nabaluktot ang mukha ng sinaunang Diyos na si JLC sa isang masamang pagniwi. Sa pagkamatay ng kanyang dalawang miyembro ng koponan at sa sarili niyang mabigat na pinsala, hindi na niya kayang harapin sina Francis at Wuheng. Gayunpaman, ayaw umalis ng sinaunang Diyos na si JLC dahil ayaw niyang aminin na siya ay nabigo. Ito ang pangatlong beses na siya ay nabigo, at hindi na ito maituturing na isang pagkatalo lamang, ngunit isang malungkot na pagkatalo, isang ganap na gulo. Ngunit dahil sa kung paano siya nalampasan, kung patuloy na lalaban ang Ancient God JLC, tiyak na dehado siya. Maghihiganti ang matandang ito. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagsimulang tumakas. Haha, Ancient God JLC, may nakalimutan ka ba? Biglang tumawa si Francis. Ay hindi. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay biglang namutla. Thuish. Isang puting kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan at pagkatapos ay nagsimulang mabilis na sumunog sa kanya. Patayin mo. Ang sinaunang Diyos na si Casper, ang kanyang mukha na mabagsik at galit, ay agad na nagpakita sa harap ng sinaunang Diyos JLC. Swoosh! Ilang puting blades ng enerhiya ang dumaan sa katawan ng sinaunang Diyos na si JLC. Bilang karagdagan, isang kakaibang alon ng enerhiya ang lumitaw sa paligid niya, na naging dahilan upang siya ay kumilos ng mas mabagal. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, dumating din si Francis at ang mga miyembro ng Giant God Race. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay agad na nilamon ng iba't ibang enerhiya. Ikaw. Nabaluktot ang mukha ng sinaunang Diyos na si JLC sa isang masamang pagniwi. Sa orihinal, naniniwala siya na, kahit na wala siyang magagawa kay Francis o Wuheng, wala rin silang magagawa sa kanya. Sa kanyang bilis, dapat ay napakadaling makatakas. Nako, nakalimutan na ng sinaunang Diyos na si JLC ang tungkol sa nakakainis na scoundrel na sinaunang Diyos na si Casper. Damn, humingi lang ako ng tulong. Ang mukha ng sinaunang Diyos na si JLC ay namumutla. Para sa kalahating hakbang na Godlord na mapipilitang humingi ng tulong laban sa isang pakete ng rank 9 at rank 8 Ancient Gods ay isa sa mga pinaka-nakakahiya na sandali sa buhay ng Ancient God JLC. Ngunit kasama ang sinaunang Diyos na si Casper, hindi siya makatakas. Kung ito ay magpapatuloy, ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa ay lalala lamang hanggang sa kalaunan ay magiging imposible para sa kanya na maging isang Diyos na Panginoon. Agad na ginamit ng sinaunang Diyos JLC ang token ng mensahe upang humingi ng tulong sa isa pang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon at Yovan. Isang kahilingan para sa tulong. Nang matanggap ni Yovan ang mensahe, agad siyang huminto, nanlamig ang kanyang mukha. Aling koponan ang pumasok sa isang mapanganib na rehiyon ng dimensyong ito at humihingi ng iyong tulong. Tanong ng Ancient God Destruction Flow. Pagkatapos ng lahat, ang sukat na ito ay natatakpan ng mga kayamanan. Kahit na ang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay hindi makakalaban sa pang-akit ng ilan sa mga mas mahalaga. Habang hinahanap ang lokasyon ni Wuheng, tiyak na nagtitipon din ang ibang mga koponan ng mga mahalagang mapagkukunan. Sinasabayan ni Yovan ang Ancient God Destruction Flow, kaya maaari lang niyang sundan si Yovan sa paghahanap ng Ancient God Seal. Kung hindi, natipon din niya ang mga mahalagang mapagkukunan na kailangan niya, inilalagay ang misyon sa gilid. Ang koponan ng Ancient God JLC ng Ancient Soul Hall. Natagpuan nila ang grupo ni Wuheng, ngunit siya ay natalo at walang ibang pagpipilian maliban sa humingi ng tulong.
Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha ni Yovan. Partikular na binigyang diin ni Yovan ang mga salitang, Ancient Soul Hall. Bago pumasok sa lugar na ito, paulit-ulit na binigyang diin ng Diyos na Lord Stellar Aspect na ang mga utos ni Yovan ay kailangang sundin, kung hindi, ang kabilang partido ay kailangang pasanin ang mga kahihinatnan. Ngunit sa huli, hindi nagawa ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall ang sinabi ng God Lord Stellar Aspect. Paano nangyari iyon? Ang koponan ng sinaunang Diyos JLC ay natalo. Nagulat ang daloy ng pagkasira ng sinaunang Diyos. Bagamat umaasa siyang makitang matalo ang sinaunang Diyos na si JLC, ang ganitong uri ng pagkatalo ay masyadong walang katotohanan. Ang isa pang miyembro ng team, ang pinakamataas na rank 8 Ancient God, ay medyo mahirap paniwalaan din ito. Ang koponan ng sinaunang Diyos JLC ay talagang natalo at humihingi ng tulong sa iba pang mga koponan. Tara na! Ang Ancient God Destruction Flow ay may medyo nasasabik na ekspresyon. Si Wu Hing at ang kanyang koponan ay katatapos lamang makipaglaban sa isang malaking labanan sa koponan ng Ancient God JLC, kaya walang alinlangan na sila ay pagod at pagod sa sukdulan. Kung magmadali sila, magkakaroon sila ng ganap na kalamangan at magagawa nilang tapusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. At kaya niyang pagtawanan ang Ancient God JLC. Medyo malayo ang distansya. Mahinang sabi ni Yovan. Hindi kaya sinasadya ako ng destiny energy na iyon papunta sa lugar na ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Yovan habang iniisip ang sarili. Hindi niya ito nararamdaman kanina, ngunit ngayon, pagkatapos na may ugnay ang kasalukuyang sitwasyon sa maraming iba pang mga detalye, napansin niya ang puntong ito. Samantala, hinahabol ni Francis at ng mga miyembro ng Giant God Race ang Ancient God JLC. Kayo! Lahat ay mamamatay sa kahabag-habag na kamatayan. Ang katawan ng sinaunang Diyos na si JLC ay sobrang madilim, at siya ay nasa isang haggard na estado. Maaari lamang siyang magpalipat-lipat ng mga diskarte sa pagtatanggol upang mabawasan ang pinsalang natamo niya. Biglang huminto si Francis. Umalis na tayo, bumalik ka, Mata Ray, na sagot ni Francis. Bakit? Agad na tanong ni Ancient God Resplendence. Nagkaroon sila ng kalamangan ngayon, at kung magpapatuloy sila sa paghabol, mayroon pa silang pagkakataong patayin ang Ancient God JLC. Bakit kailangan nilang umatras ngayon? Maaaring may iba pang eksperto sa Ancient Soul Hall sa dimensyong ito, diretsyong sabi ni Francis. Labis na balisa ang sinaunang Diyos na si JLC kanina, ngunit ngayon, bigla siyang kumalma. Dapat may dahilan para dito. Ang mga salitang ito ay ikinaalarma ng mga miyembro ng Giant God Race. Malaki ang posibilidad na tama si Francis. Kung dumating ang ibang mga eksperto mula sa Ancient Soul Hall, wala sila sa estado para labanan sila. Tungkol sa sinaunang Diyos na si Casper, siya ay tuluyang nawala ng malay. Kung susubukan nilang pigilan siya, maaari silang magdusa ng counterattack at sa halip ay maging pangunahing target niya. Whoosh! 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 Biglang umatras ang grupo ni Francis. Tumakbo talaga sila. Nagdilim ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si JLC. Malapit nang dumating ang kanyang mga reinforcement, ngunit biglang tumakbo ang grupo ni Francis. Mas malala pa ngayon ang mga sugat niya, kaya wala siyang estado para pigilan ang mga ito. At bukod pa, ang sinaunang Diyos na si Casper ay masugid pa rin na hinahabol siya. Whoosh! Biglang dumating mula sa malayo ang isang nagyayelong enerhiya na makapagpapalamig ng kaluluwa. Tatlong figure ang dahan-daang lumitaw, ang kanilang pinuno ay nababalutan ng yelo at nyebe, tanging ang malamig at eleganteng mukha ang tumambad sa kanya. Sinaunang Diyos Ice Jade. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nagalak. JLC, hindi ko akalain na magiging pabaya ka at mabubugbog ka ng husto, Mata Ray, na wika ng sinaunang Diyos na si Ice Jade habang ibinaling niya ang kanyang tingin sa sinaunang Diyos na si Casper. Ang lamig na tumatagos sa kaluluwa ay naglakbay ng malalim sa katawan ng sinaunang Diyos na si Casper, na tila medyo lumilinaw ang kanyang isipan. Ang Ancient God Ice Jade ay isa ring half-step Godlord, at ang banta at pressure na dala niya ay mas matindi kaysa sa Ancient God JLC sa kanyang peak. May amoy din ang katawan mo.
Ang sinaunang Diyos na si Casper, ang kanyang mukha na galit at madilim, ay huminto sa hangin. Kaharap na niya ngayon ang dalawang half-step na God Lords, ngunit hindi pa rin agad umatras ang sinaunang Diyos na si Casper. Makikita kung gaano niya kinasusuklaman ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Biglang kumislap ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Casper, higit sa kalahati ng kanyang galit ay naglaho. Halika dito, dito. Isang summoning voice na nagmula sa kanyang kaluluwa ang lumampas sa space-time upang umalangaw-ngaw sa isip ng thought body. Ang summoning voice na ito ay sobrang init at pamilyar, at ginawa nitong napakalinaw ng pag-iisip ng thought body sa loob ng sinaunang Diyos na si Casper at ginawa nitong apurahang gustong sagutin ang tawag na ito. 1374. Halika dito, dito. Isang summoning voice na nagmula sa kanyang kaluluwa ang lumampas sa space-time upang umalangaw-ngaw sa isip ng thought body. Ang summoning voice ay isa sa pinakakilala at pamilyar. Pinakalma nito ang galit ng thought body, na ginagawa itong mas kalmado at makatuwiran. JLC, anong meron sa taong ito? Nasaan si Wuheng at ang iba pa? Malamig na tanong ng Ancient God Ice Jade. Nang ipadala ng sinaunang Diyos na si JLC ang kanyang pagsusumamo para sa tulong, sinabi niya na siya ay hinahabol ni Wuheng at Francis. Kaya, agad na pinangunahan ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ang kanyang koponan, natural para makuha niya ang lahat ng kredito para sa kanyang sarili. Ngunit pagdating niya, ang sinaunang Diyos na si Casper lang ang nakita niya. Tungkol sa sitwasyon ng sinaunang Diyos na si Casper, medyo naramdaman ito ng sinaunang Diyos na si Ice Jade, ngunit hindi pa rin niya ito pinansin. Tumakbo sila. Ang taong ito ay miyembro din ng Giant God Race. Patayin mo muna siya. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay paulit-ulit na sinira ang kanyang mga plano at napakahirap at mahirap alisin, na nagiiwan sa Ancient God JLC na nagalit. Ang sinaunang Diyos JLC ngayon ay kinasusuklaman ng sinaunang Diyos na si Casper kaysa sa kinasusuklaman niya sina Francis at Wuheng. Napakawalang kakayahan. Pagbalik mo, gusto kong makita kung paano mo ipaliwanag ang mga bagay sa Hallmaster. Binaril ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ang sinaunang Diyos na si JLC ng nakakainsultong tingin. Madaling makita na matagal nang natagpuan ng Ancient God JLC ang grupo ni Wuheng, ngunit para sa kapakanan ng kanyang sariling pagkamakasarili, hindi niya ipinaalam sa iba. Hindi mahalaga kung natapos niya ang misyon, ngunit nabigo ang sinaunang Diyos na si JLC, at naranasan niya ang napakalungkot na pagkatalo na nawala pa sa kanya ang kanyang dalawang miyembro ng koponan. Natahimik ang sinaunang Diyos na si JLC. Ito rin ang kanyang pag-aalala. Gayunpaman, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong iligtas ang sarili. Hangga't makakapagbigay siya ng magandang performance para sa natitirang bahagi ng misyon at gumanap ng malaking papel sa pagbawi sa Ancient God Seal, malamang na hindi siya masisi ng Hallmaster at God Lord Stellar aspect. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay sumulong at tumingin sa sinaunang Diyos na si Casper. Dahil ang taong ito ay kinokontrol ng isang thought body, bakit nito pinupuntirya ang Ancient Soul Hall, at bakit ito galit na galit sa kanila? Sa sandaling ito, biglang lumingon ang sinaunang Diyos na si Casper. Darating ako. Nagpakita ng magalang na ekspresyon ang sinaunang Diyos na si Casper habang nasa sabik niyang sinabi. Nagtransform siya sa isang bahid ng liwanag at lumipad sa malayo. Huwag mo siyang hayaang tumakbo. Agad na sumigaw ang sinaunang Diyos na si JLC. Medyo naguguluhan din siya. Hindi ba nawala sa isip ang sinaunang Diyos na si Casper? Hindi ba't inatake siya ng walang ingat? Napakamangha bilis. Nakatutok ang ekspresyon ng Ancient God Ice Jade. Medyo minamaliit niya ang sinaunang Diyos na si Casper. Manatili ka rito at sabihin sa akin ang lahat ng iyong mga sikreto. Habang malamig na nagsasalita ang Ancient God Ice Jade, lumawak ang lahat ng yelo at nyebe sa paligid niya. Sa isang iglap na puno ng lamig ng buto ang mundo, na nagyayelo sa halos lahat ng bagay. Ngunit ang lamig na ito ay mas nakatarget sa kaluluwa. Ang kaluluwa ng sinaunang Diyos na si JLC ay nagtamo na ng mabibigat na pinsala, at agad siyang nahirapang magtiis.
Sa di kalayuan, ang katawan ng pag-iisip sa loob ng sinaunang Diyos na si Casper ay nakaramdam din ng nagyayelong lamig na bumabalot dito at hindi maiwasang manginig. Ang kalahating hakbang na Godlord na ito ay mas malakas pa kaysa sa Ancient God JLC. Bulong ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang kasalukuyang kanya ay mas kalmado kaysa dati at marunong mag-obserba at magsuri. Ngunit kahit na ang Ancient God Ice Jade ay mas malakas kaysa sa Ancient God JLC, hindi siya mapipigilan kung gusto niyang tumakas. Ang oras fade. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay tumawag, ang kanyang katawan ay sumasabog sa matinding time ripples. Isang walang katotohanang eksena ang naganap. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay bumagsak ng kakaibang liwanag, ang kanyang buong katawan ay naging transparent, at pagkatapos ay sa isang buzz, siya ay nagbago sa isang hindi maarak na sinag ng liwanag. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, ang sinag ng liwanag na sinaunang Diyos na si Casper ay hindi pinansin ang lamig at lumipad palayo sa mas mabilis na bilis. Ito ay nalaglag ang panga ni Ancient God JLC. Nagtagumpay ang sinaunang Diyos na iyon na tumakas habang nakaharap sa sinaunang Diyos na si Ice Jade sa kanyang pinakamataas na lakas. Anong pamamaraan ng pagtakas ang kakaiba at napakalakas? Ang dalawa pang miyembro ng koponan ng Ancient God Ice Jade ay natulala din. Iyan ay hindi isang simpleng pamamaraan ng oras, ngunit isang mas malalim na paggamit ng oras. Maaaring ang katawan ng pag-iisip na iyon ay kabilang sa lahi na iyon bago ito mamatay. Ang malamig at malajade na mukha ni Ancient God Ice Jade ay naging malungkot. Ilang saglit, nabalot ng ulap ng pagdududa at hinala ang kanyang isip. Kung ang katawan ng pag-iisip na iyon ay talagang kabilang sa lahi na iyon, kung gayon natagpuan niya ang kanyang sarili na medyo ayaw niyang saktan ito. Sa kabutihang palad, ang kanilang layunin sa pagkakataong ito ay si Wu Heng at ang kanyang Ancient God Seal. Saang direksyon tumakas ang grupo ni Wu Heng? Malamig na tanong ng Ancient God Ice Jade. Sa parehong direksyon na pinuntahan ng miyembro ng Giant God Race ngayon. Samantala, maingat na lumilipad si Francis at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lihim na sukat na sakop sa mga mapanganib na lugar. Sa kanilang kalagayan, ang pag-iingat ay talagang kailangan. Lumayo tayo dito hanggat maaari, tawag ni Wu Heng. Kung may iba pang miyembro ang Ancient Soul Hall dito, kapag nagsama-sama sila, tiyak na hahabulin sila. Sa sandaling ito, biglang may napansin ang grupo na kakaiba sa kanilang likuran. Nag-scan sila gamit ang kanilang divine senses at agad na nagulat. Sinaunang Diyos Casper. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay tumawag sa alarma. Ang demonyong sinaunang Diyos na si Casper ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanila. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay nagmamadali na ngayon patungo sa kanila. Sumuko na ba siya sa paghabol sa Ancient God JLC at ngayon ay darating upang salakayin sila? Nakita rin ng sinaunang Diyos na si Casper ang grupo ni Francis, may bakas ng galit sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang lihim na sining na ginamit niya kanina para makatakas mula sa kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ay nag-iwan sa kanya na medyo mahina, at wala siyang kondisyon para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Bukod dito, mayroon siyang mas mahalagang gawain, kaya wala na siyang oras para makipag-usap pa rin sa grupo ni Francis. Malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, tawag ni Francis. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay mas kalmado kaysa dati, ngunit ang katawan ng pag-iisip lamang ang kalmado. Ang kaluluwa ng sinaunang Diyos na si Casper ay malamang naganap na pinigilan ngayon. Thuish. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay lumipad sa grupo at naglaho sa malayo. Medyo mahina siya. Baka may ibang miyembro talaga ng Ancient Soul Hall dito. Biglang tanong ng Ancient God Resplendence. Tinatreto ng sinaunang Diyos na si Casper ang Ancient Soul Hall na parang may malalim na sama ng loob sa pagitan nila. Sa kabila nito, ang sinaunang Diyos na si Casper ay hindi nagpatuloy sa paghabol sa Ancient God JLC at ngayon ay tumataka sa isang mahinang estado. Nangangahulugan ito na halos tiyak na dumating na ang ibang mga eksperto mula sa Ancient Soul Hall. Kaya, natukoy ng sinaunang Diyos na si Casper na hindi siya kalaban para sa kanila at piniling tumakas.
Hindi, parang masabik siyang makarating sa isang partikular na lugar, sabi ni Francis. Napagmasdan niya ng mas malapit ang sinaunang Diyos na si Casper. Dapat ba natin siyang sundan? Tanong ni Ancient God Resplendence. Ang katawan ng pag-iisip na nakakabit sa katawan ng sinaunang Diyos na si Casper ay walang alinlangan na minsang nabuhay sa dimensyong ito. Ang lugar na sabik siyang mapuntahan ay halos tiyak na isang napakahalagang lugar. Sa ngayon, pinakamainam kung lumayo tayo sa lugar na ito at maghanap ng lugar para makabawi sa ating mga pinsala, mungkahi ni Francis. Ang apat sa kanila ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Kung sila ay bumangga sa isang pakete ng mga Yao Gods o iba pang panganib, malamang na lahat sila ay tapos na. May Heaven's Legacy Ray sa unahan. Kumislap ang mga mata ng sinaunang Diyos na si Thundermount. Kanina, nang pumasok sila sa unang gusali ng Heaven's Legacy Race, karaniwang kinumpirma nila na hindi ito isang inheritance ground ng Heaven's Legacy Race. Kaya, hindi siya gaanong nasasabik na makita ang isa pang gusali ng Heaven's Legacy Race. Hindi lang iyan. Si Francis ay nakakakita ng higit pa sa kanyang mga mata kaysa sa iba. Natuklasan niya na marami pang gusali ng Heaven's Legacy Race. Bukod dito, ang mga gusaling ito ng Heaven's Legacy Race ay medyo kakaiba. Tila sila ay nilagyan ng mga makinarya na nakakasakit, na para bang sila ay makapangyarihang mga kuta na maaaring magamit kapwa sa opensa at depensa. Ang lahat ng mga gusaling ito ay nagpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Ang ilan sa kanila ay tuluyan ng nawasak, na nag-iiwan lamang ng mga tambak ng mga durog na bato. Napakaraming gusali ng Heaven's Legacy Race. Nagulat na sabi ni Ancient God Resplendence. Marami na siyang nakita tungkol sa sibilisasyon ng Heaven's Legacy noon, ngunit hindi pa siya nakakita ng napakaraming gusaling uri ng digmaan. Tumigil. May isang grupo ng mga Yao God sa loob ng napakalaking kulay abong kuta, biglang huminto si Francis at nag-message sa iba. Ang grupo pagkatapos ay maingat na lumibot at nagpatuloy sa pasulong. Isang digmaan ang naganap dito, bulong ni Wu Heng. Ang isang bahagi ay nauugnay sa Heaven's Legacy Race, o maaaring ito ay ang Heaven's Legacy Race mismo. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay haka-haka. Ang Heaven's Legacy Race ay nireranggo sa ikatlo sa 10,000 sinaunang lahi. Sila ay isang mythical race na may napakaraming alamat. Maaaring ang dating master ng Ancestral Legacy Treasury ay ang Heaven's Legacy Race. Nag-iisip na tanong ni Wu Heng. Ang Ancient God Seal ay isang espesyal na divine artifact na ginawa ng Heaven's Legacy Race, isang susi na maaaring magbukas ng dimensyong ito. Naglalaman din ang dimensyong ito ng maraming uri ng digmaang gusali ng Heaven's Legacy Race, at tila may ilang malaking kaganapan ang naganap dito. Ang iba pang dalawang miyembro ng Giant God Race at Francis ay nagsimula ring maramdaman na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang misteryosong lupa na nauugnay sa Heaven's Legacy Race. Pagkalipas ng 5 araw, lumilipad pa rin ang grupo sa parehong rehiyon. Sa ilang mga pagitan, makikita nila ang isa pang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang higanting Silver Tower na iyon. Biglang itinoon ni Francis ang kanyang tingin sa isang napakalaking metal na Heaven's Legacy Race Tower. Ang pilak na tore na ito ay mas mataas kaysa sa alinman sa iba pang mga gusali na nakita nila, at ito ay napakahusay na napanatili. Ang kanyang nakaraang karanasan ay nagsabi kay Francis na ang mas kumpleto at malalaking gusali ay halos lahat ay inookupahan ng mga Yao Gods, ngunit walang mga palatandaan ng sinumang Yao Gods na nakatira sa paligid ng tore na ito. Habang papalapit sila, biglang naintindihan ni Francis. Ang gusaling ito ay napakahusay na napreserba dahil ang lahat ng mga pasukan nito ay selyado. Ang mga ordinaryong Yao Gods ay walang kakayahang makapasok sa loob. Pumasok tayo sa higanting tore na iyon at magpagaling sa ating mga pinsala. Pagkatapos, maiisip natin kung ano ang susunod na gagawin, mungkahi ni Francis. Ngiyaw. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na tumakbo palabas mula sa interspatial na dimensyon, kumikinang ang mga mata nito habang nakatingin ng may interes sa tore. Tama. Ang pasang ito ay bihasa sa Heaven's Legacy Secret Arts.
Dapat itong mabuksan ang tore na ito. Ang sinaunang Diyos Resplendens ay nagalak. Boom! Ang maliit na pasang magnanakaw ay mabilis na sumugod sa pasukan at nagsimulang kumamaw sa paligid. Ilang sandali pa, nagsimulang bumukas ang napakalaking pintuang metal. Nang makapasok na ang grupo, muling isinara ang mga pintuang metal. Magnanakaw na pusa. Si Francis ay namangha. Nang makapasok na sila, agad na tumakbo ang maliit na magnanakaw na pusa. Si Francis at ang mga miyembro ng Giant God Race ay unang nakahanap ng isang lugar upang makapasok sila sa pag-iisa. Kanina, ang Ancient God Resplendens ay nakipaglaban sa Rank 9 Ancient God, kaya ang kanyang mga pinsala ay pinakamalubha, at ang kanyang pundasyon ay nasira. Si Wu Heng, sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya ng Panginoong Diyos, ay nasira rin ang kanyang pundasyon. Kung ang mga pinsalang ito ay hindi agad gumaling, ito ay makahahadlang sa kanilang paglilinang sa hinaharap at magiging mas mahirap pagalingin mamaya. Si Francis ay nasa bahagyang mas mabuting kalagayan. Tanging ang kanyang eye intent lang ang lubhang na pinsala. Pagkatapos uminom ng ilang gamot sa pagpapagaling, dahan-dahan siyang gumaling sa kanyang mga sugat. Swish! Naglabas si Francis ng kumikinang na piraso ng jade bamboo. Sa sandaling ilabas niya ito, bumalot sa kanyang paligid ang isang malakas na enerhiya ng oras, dahilan upang bumagal ang lahat. Ang Moonlight Sky Bamboo ay naglalaman ng time essence at isang kayamanan para sa paglinang ng time intent. Maaari pa nitong mapataas ang kakayahan ng user na maunawaan ang time intent. Sa sandaling ito, ang time intent ni Francis ay umabot na sa level 5. Kapag nakuha na niya ang Moonlight Sky Bamboo, malamang na hindi na siya magtatagal para maabot ang level 6. Kailangang mapagtanto ng isa na ang 5 elemento ni Francis, kidlat ng hangin, at iba pang uri ng layunin ay nasa tuktok lamang ng 6 na antas. Nilunok ni Francis ang Moonlight Sky Bamboo at nagsimulang magtanim. 1375. Matapos lunukin ang isang piraso ng Moonlight Sky Bamboo, agad na naramdaman ni Francis na ang buong mundo ay naging napakabagal. Ang kanyang kaluluwa at isip ay nalubog sa isang kakaibang mundo kung saan ang oras ay minsan ay mas mabagal at minsan ay mas mabilis. Ang time essence ay talagang hindi pangkaraniwan. Nagulat si Francis. Pakiramdam niya ay hindi makatotohanan at ilusyon habang unti-unting umusbong ang kakaiba at malalim na lakas ng layunin. Sa sandaling ito, tumaas ng isang level ang pagkaunawa ni Francis sa time intent. Hindi man lang umabot ng 20 araw para maabot ng time intent ni Francis ang peak ng level 5. Hindi pa gaanong katagal nang pumasok siya sa level 5 nanograms time intent, at ngayon ay naabot na niya ang peak ng level 5. Tanging ang Moonlight Sky Bamboo lamang ang makakapagdulot ng kamangha-manghang epekto. Ngunit kahit na naabot na ni Francis ang tuktok ng level 5, mayroon pa ring time essence na natitira. Makalipas ang 20 araw, ang enerhiya ng time intent sa paligid ni Francis ay kumupas at mabilis na naglaho. Biglang lumundag ang katawan ni Francis na may kahangahangang time intent na naging sanhi ng pagiging abnormal ng puwang sa paligid niya. 6 na antas. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Isang piraso ng Moonlight Sky Bamboo ang nagdala ng kanyang time intent mula sa level 5 diretso sa level 6. Tunay na tinupad nito ang reputasyon nito bilang isang kayamanan para sa paglinang ng time intent. Si Francis ay mayroon ng kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-unawa dahil sa espiritual na mata ng Diyos, at ang Moonlight Sky Bamboo ay higit na nagpapataas ng kanyang kakayahang maunawaan ang time intent. Ito rin ang dahilan kung bakit ang time intent ni Francis ay umakyat ng isang buong antas. Sa level 6, ang time intent ay mayroon na ngayong ilang pangunahing kapangyarihan at maaaring iugnay kasama ng iba pang intent energies upang bumuo ng Chaos Origin Divine Power. Kaya, ang Chaos Origin Divine Power ni Francis ay tumaas muli sa kapangyarihan at ngayon ay halos walang kapare sa Rank 8 Ancient Gods. Karamihan na rin akong nakabawi mula sa pagkawala ng aking enerhiya sa mata. Siniyasat ni Francis ang kalagayan ng kanyang katawan. Swish! Iniwan niya ang space-time robe at bumalik sa higanting Silver Tower. Ang iba pang miyembro ng Giant God Race ay nakatago pa rin sa kalawakan, sa liblib na paglilinang.
Isang malakas na sinaunang bloodline na enerhiya ang pumuno sa hangin. Ang kay Wu Heng ay ang pinakamalakas, ganap na sumasakop sa lakas ng dalawa pa. Naramdaman ni Francis ang isang hindi nakikitang presyon ng bloodline sa kanyang katawan. Si Wu Heng ay mayroon ding kahangahangang kakayahan sa pag-unawa. Pagkatapos gamitin ang enerhiya ng isang Diyos na Panginoon upang labanan ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, tiwala ako na siya ay naging mas malakas, haka-haka ni Francis. Whoosh! Sa sandaling ito, ang napakalaking sinaunang enerhiya ng bloodline ay nagsimulang humina. Ang hangin ay umaalon na may Asher spatial pulses nang lumabas si Wu Heng. Ang mga sugat ko ay halos gumaling na. Tingnan muna natin ang lugar na ito, mungkahi ni Wu Heng. Dati nilang hinanap ang treasury ng Giant God Race, at umani rin sila ng medyo makabuluhang ani mula sa isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat ay hindi maituturing na isang mahirap na gawain. Higit pa rito, ang Giant God Race ay nagtataglay ng kakilakilabot na mga kakayahan sa pagbawi sa simula, kaya ang mga ordinaryong pinsala ay halos hindi dapat ipag-alala. Ang kailangan lang niyang gawin ay patatagin at ayusin ang kanyang pundasyon. Manam. Inaprobahan ni Francis ang ideya. Tinapos niya ang kanyang cultivation matapos mabawi ang kanyang eye intent dahil gusto niyang tuklasin ang Silver Tower na ito. Marahil ay may mga nakatagong panganib dito, at marahil mayroon ding mga mahalagang kayamanan. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay nasa itaas na palapag. Ginamit ni Francis ang contract link na mayroon sila para tansyahin ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Sa maraming gusali ng Heaven's Legacy Race dito, ang pilak na tore na ito ay marahil ang pinakanapanatili ng husto. Kaya, kailangang may espesyal na bagay tungkol sa pilak na tore na ito, o ilang espesyal na gamit para dito. Kung hindi, ang maliit na pass ang magnanakaw ay hindi magpapakita ng ganoong interes sa pilak na tore at dumiretso sa itaas na palapag. Bukod dito, dahil matagal na itong inabandona, ang gusaling ito ng Heaven's Legacy Race ay walang anumang aktibong bitag. Sina Francis at Wu Heng ay nagsimulang mag-explore ng magkasama. Wala silang na-encounter na anumang espesyal sa kanilang paggalugad, at pakiramdam nilang dalawa ay isa lang itong ordinaryong metal na tore. Ngunit pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahang makita, natuklasan ni Francis na ang istruktura ng Metal Tower ay hindi kapani-pani walang komplikado. Mabilis na nakarating ang mag-asawa sa pinakamataas na palapag. Ito ang nagulat si Wu Heng. Ang eksena sa itaas na palapag ay may ganap na naiibang layout mula sa mga palapag sa ibaba. May mga hindi kilalang makina at hindi mabilang na maliliit na kristal na tubo, lahat ng mga ito ay nakasalansan ng magulo sa buong silid. Sa gitna ng silid ay isang napakalaking bilog na plato. 9 na metal na plataporma ang inilagay sa plato na ito. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay nasa gitna ng 9 na platform na ito, na kinakausap ang mga kuko nito. Anong ginagawa nito? Tanong ni Wu Heng. Hindi mabilang na halos hindi mahahalata na mga puting linya ang nakatikip sa itim na plato. Ang mga kuko ng maliit na magnanakaw na pusa ay dumudulas sa mga siksik ang linyang ito. Si Francis ay labis ding interesado na malaman kung ano ang ginagawa ng maliit na pass ang magnanakaw. Nang handa na siyang magtanong. Bees. Ang itim na pabilog na plato ay biglang nagsimulang kumislap na may mahinang liwanag, at ang mga sinaunang salitang malatadpol ay nagsimulang umusbong at sumanib sa 9 na metal na plataporma. Ang 9 na metal na platform ay nagliliwanag ng sabay-sabay, na nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag mula sa kanilang mga gilid at nag-uugnay upang lumikha ng isang nonagon. Lumitaw sa nonagon ang iba't ibang kulay, linya, at punto ng liwanag. Ito ay maingat na sinuri ni Francis ang eksenang ito, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha sa gulat. Ito ang terrain ng nakapalibot na lugar. Agad na sinabi ni Wu Heng. Bilang mga sinaunang Diyos, hanggat sila ay dumaan sa isang lugar, halos palaging maaalala nila ito. Ang eksena sa harap nila ay nagpaalala sa kanila sa lupain ng lugar na ito. Ngiyaw. Ang maliit na pass ang magnanakaw ay nagsimulang tumawag at kumpas kay Francis, may mapang-asar na tingin sa mukha nito.
Agad na tumingin si Wu Heng kay Francis. Si Francis lang ang nakakaintindi sa sinasabi ng maliit na pasang magnanakaw. Ito ay isang sensory tower, diretsyong sabi ni Francis. Sa dimensyong ito, ang kanilang mga divine senses at iba pang mga pandama ay lubos na napigilan hanggang sa ika-10 lamang ng kanilang orihinal na kapangyarihan. Dahil puno ng panganib ang lugar na ito, hindi sila nang ahas na tumakbo ng walang ingat. Gayunpaman, ang sensory tower na ito ay itinayo ng mga dakilang isipan ng Heaven's Legacy Race at maaaring gumawa ng mapa ng napakalaking lugar. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagpalawak ng isang kuko, isang masungit na tingin sa mukha nito. 5,000,000 li. Si Francis ay namangha. Ang kanilang divine senses sa kasalukuyan ay maaari lamang umabot ng hanggang 400,000 li. Gayunpaman, ang sensory tower na ito ay maaaring lumikha ng isang mapa ng lugar sa loob ng 5,000,000 li radius. Bilang karagdagan, ito ay pansamantala lamang ang pinakamataas na saklaw ng sensory tower, na nangangahulugang maaaring tumaas ang saklaw na ito. Siyempre, ang sensory range ay maaari ding bawasan, na nagpapahintulot sa isa na makakuha ng mas detalyado at kumpletong impormasyon ng lugar. Ang munting pasang magnanakaw ay muling nagsimulang magkagulo. Mabilis na lumiit ang mapa hanggang 500,000 li lamang ang nasakop nito. Nakikita nila ang lahat ng nangyayari sa 500,000 li na ito, kasama ang bilang ng mga Yao Gods. Maaari pa silang makakita ng ilang malabo na larawan. Celestial Blood Glass Fruit. Biglang tumawag si Wu Heng. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita niya ang isang napakalaking puno na namumunga ng pulang prutas sa mapa. Sa punong ito ay may 3 kulay dugong malasalamin na prutas, bawat isa ay kasing laki ng ulo ng tao. Kinokolekta ng Celestial Blood Glass Fruit ang blood chi ng langit at lupa at maaaring mapalakas ng husto ang sigla ng isang tao. Maaari rin itong isama sa ilang mga sinaunang linya ng dugo upang madagdagan ang kanilang kapal. Sa kasaganaan nito, nilinang ng Giant God Race ang Tao of Body Refining. Nagkataon lang na ang Celestial Blood Glass Fruit ay may kakayahang pabutihin ang bloodline ng Giant God Race. Ngiyaw! Isang tusong tingin sa mukha nito, ang maliit na pasang magnanakaw ay nagsimulang makipag-usap kina Francis at Wu Heng. Ipinahiwatig ng maliit na pasang magnanakaw na mananatili ito rito, gamit ang sensory tower upang pagmasdan ang paligid. Samantala, susundin ni na Francis at Wu Heng ang mga utos nito at mag-iipon ng mahahalagang mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, kasama ang sensory tower, mayroon silang ganap na pagkakaunawaan sa kanilang paligid, na lubos na nagpapataas ng pagkakataong masamsam ang mga kayamanan. Okay. Agad namang sumang-ayon sina Francis at Wu Heng. Si Wu Heng ay may misyon na buhayin ang Giant God Race. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay ang mangalap ng maraming kayamanan hanggat maaari. Umalis sa tore sina Francis at Wu Heng. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa maliit na pasang magnanakaw, madaling makakuha ng mapa ng lugar si Francis. Punta tayo dito. Dinala ni Francis si Wu Heng sa isang nasirang lugar at pagkatapos ay sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal bago sila nakatuklas ng ilang bilog at kumikinang na mga bato sa loob ng bedrock. Ito ang mga God Origin Stones. Kung ginamit bilang cultivation resource, maaari nilang i-condense ang divine power. Kung gagamitin sa labanan, maaari mong makuha ang enerhiya sa God Origin Stone para mabawi agad ang Yuan Chi at divine power. Agad na sinabi ni Wu Heng. Bagamat hindi maikukumpara ng God Origin Stones ang Moonlight Sky Bamboo o ang Jade Nether Spirit Essence Stone, napakahalaga pa rin ng mga ito. Bukod dito, hindi na kinailangan ni na Francis at Wu Heng na magbayad ng anumang halaga para sa mga God Origin Stone na ito. Umalis ang mag-asawa patungo sa pangalawang destinasyon. Ang lugar na ito ay kung saan matatagpuan ang Celestial Blood Glass Fruit. Isang Yao God Pack ang sumaikop sa lugar, kaya medyo delikado ito. Gayunpaman, si Francis at Wu Heng ay may kumpletong pag-unawa sa kung paano ipinamahagi ang mga Yao Gods at kahit na nagkaroon ng isang pangunahing pag-unawa sa kanilang mga antas ng cultivation, kaya madali silang nakabuo ng mga countermeasure.
Ilalayo ko sila para makapasok ka at kunin ang Celestial Blood Glass Fruit at ang iba pang likas na kayamanan sa loob. Naabot ni Francis ang level 6 sa time intent. Iyon, kasama ng kanyang space intent, ay naging napakahusay niyang tumakbo. Thwish! Lumipad si Francis sa gusali, pinatay ang ilang Yao Gods, at pagkatapos ay agad na tumakbo. Para pukawin ang pinakamataas na rank 9 Yao God sa gusali, ginamit din niya ang kanyang space transference ay para maglunsad ng mga sneak attack. Tao, naghahanap ka ng kamatayan. Halos ang buong Yao God pack ay pinakilos upang habulin si Francis. Sa pamamagitan ng maliit na pause ang magnanakaw, malinaw na nakikita ni Francis ang lahat ng ito. Siya ay nakahanda ng husto, diretsyong tumakas sa Sensory Tower. Ang Sensory Tower ay naingatan ng husto, at ang mga depensa nito ay lubhang kakilakilabot. Ang mga Yao Gods ay walang magawa laban dito. Ginamit ni Wu Hing ang pagkakataong ito para maayos na makalusot sa kanilang pugad, ninakaw ang Celestial Blood Glass Fruit at ilang iba pang mapagkukunan ng paglilinang ng time intent. Sa sandaling umatras ang mga Yao Gods, sina Francis at Wu Hing ay nagkita muli at nagtungo sa susunod na lugar. Sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng ilang siyam na Lotus Jade Life Flowers. Ang mapagkukunang ito ay naglalaman ng purong banal na kapangyarihan, at ang mga dahon ng lotus sa bulaklak ay maaaring mapabuti ang banal na kapangyarihan ng sinaunang Diyos. Ang 3 bulaklak na nakuha nila ay may siyam na dahon ng lotus. Sa tulong ng munting pas ang magnanakaw, baliw na dinambong ng mag-asawa ang lahat ng mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng Sensory Tower. Nakuha nila ang karamihan ng mga mapagkukunan sa loob ng 500,000 li ng tore. Sa malayo, ang impormasyong nakuha ay mas malabo na nagpapataas ng panganib. Mayroon ding ilang mga mapanganib na lugar o malalakas na grupo ng Yao God na hindi nila punangbihasang isali ang kanilang mga sarili. Isang araw, habang papunta ang mag-asawa sa ibang lokasyon, isang imahe at ilang impormasyon ang biglang ipinadala sa isip ni Francis. Hindi maganda. Papalapit na ang mga eksperto sa Ancient Soul Hall sa lugar na ito. Agad na sinabi ni Francis kay Wu Hing. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Wu Hing. Ang Sensory Tower ay maaaring magbigay ng napakadetalyadong ulat. Bukod sa Ancient God JLC, may isa pang half-step na God Lord. 1376. Bakit napakaraming gusali ng Heaven's Legacy race dito? Mausisa na tanong ng sinaunang Diyos na si JLC. Noon pa man ay naniniwala siya na ang may-ari ng Ancestral Legacy Treasury ay ang Giant God Race, ngunit ngayon ay lumilitaw na ang dimensyong ito ay orihinal na kabilang sa Heaven's Legacy Race at kalaunan ay nakuha ng Giant God Race. Kaya iyon ang nangyayari. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay nagtataglay ng sikreto sa pagiging isang Diyos na Panginoon. Sa wakas ay naunawaan ng sinaunang Diyos na si JLC. Dahil ang dimensyong ito ay orihinal na kabilang sa third-ranked Heaven's Legacy Race, ito ay maliwanag na naglalaman ito ng isang kayamanan na maaaring makatulong sa isa sa pagsulong sa antas ng God Lord. Saan lang sila nagtatago? Sinuri ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ang lugar habang siya ay mabilis na sumulong. Biglang kumurap ang kristal sa kamay niya na may Azure Light. Nagpakita rin ng reaksyon ang Crystal Sphere sa kamay ni Ancient God JLC. Nagtago sila sa malapit. Ngumisi ang sinaunang Diyos na si JLC. Pigilan ang iyong lakas at dahan-daang lumapit, at pagkatapos ay maaari nating hulihin at patayin sila sa isang iglap. Nag-message ang Ancient God Ice Jade sa iba. Mula sa pagkatalo ng Ancient God JLC, masasabi ng Ancient God Ice Jade na may ilang mga kasanayan ang grupo ni Wu Hing. Bukod dito, sa kanilang pagmamadali upang hanapin ang grupo ni Wu Hing, hindi sila nagpahinga. Kaya, ang sinaunang Diyos na si JLC ay hindi pa rin ganap na nakaka-recover mula sa kanyang mga pinsala at magagamit lamang ang 70% ng kanyang lakas. Umupo ka lang at hintayin ang pagkamatay mo, haha. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay tumawa sa loob. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa sa buong lakas niya. Kahit 70% lang ng kapangyarihan niya ang magagamit niya. Kung nagtatrabaho siya kasama ng Ancient God Ice Jade, hindi sila mapipigilan.
Bukod dito, ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay napakaingat, kaya hinding-hindi makakatakas sina Wu-Hing at Francis. Sa kabilang panig, sina Francis at Wu-Hing ay mabilis na umaatras. Dalawang half-step God Lords. Lumamlam ang ekspresyon ni Wu-Hing. Pagkatapos ng kanilang huling laban, kung siya ay nagtutulungan kasama si Francis, maaaring matagalan niyang nakalaban ang isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Pero kung dalawa sila, wala siyang pagkakataon. Kailangan din niyang isaalang-alang. Paano lang napunta ang Ancient Soul Hall sa dimensyong ito? Sa kabutihang palad, mayroon kaming sensory tower. Pakiramdam ni Francis ay pinagpala. Kung wala ang sensory tower, hindi nila mapapansin ang grupo ng Ancient Soul Hall hanggang sa umatake sila. Dapat ba tayong umatras sa lugar na ito, o? Hiniling ni Wu-Hing ang opinyon ni Francis. Pumasok sa sensory tower. Agad na sumagot si Francis. Ang grupo ng Ancient Soul Hall ay malinaw na mayroong ilang espesyal na tool na maaaring makadama ng kanilang posisyon. Sa mga tuntunin ng bilis, sila ay mas mabagal kaysa sa kalahating hakbang na mga Lord. Kung atras sila sa lugar na ito, mahuhuli sila sa huli. At saka, ang pagpasok sa sensory tower ay ang mungkahi ng maliit na magnanakaw na pusa. Ayon sa maliit na pasang magnanakaw, ang maayos na estado ng sensory tower ay nangangahulugan na kahit na ang dalawang half-step na God Lords ay magtatagal ng ilang oras upang masira ang mga depensa nito. Swoosh! Swoosh! Pumasok sina Francis at Wu-Hing sa sensory tower at dumiretso sa pinakamataas na palapag. Naroon din sina Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount. Lord Wu-Hing, ang Ancient Soul Hall ay talagang nagpadala ng dalawang half-step God Lords. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay may walang magawang ekspresyon. Hindi inaasahan ng Giant God Race na magkakaroon ng paraan ng Ancient Soul Hall para makapasok sa Ancestral Legacy Treasury. Kung hindi, nagpadala sana sila ng isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos para samahan si Wu-Hing. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa isang metal na plataporma at kumumpas, na nagpapahiwatig na hindi kailangang masyadong malungkot. Sinabi ng munting pasang magnanakaw na mayroon na itong pangunahing control sa sensory tower at na-activate na ang ilan sa mga depensa. Kahit na may dalawang half-step na God Lords, kakailanganin pa rin ng Ancient Soul Hall ng ilang oras bago sila makapasok. Ipinahayag ni Francis ang kahulugan ng maliit na pasang magnanakaw. Ganun ba? Ang mga mata ng Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay kumislap. Sa labas ng sensory tower, dahan-daang lumapit ang Ancient Soul Hall team. Napansin talaga nila na papunta kami at nagtago sa isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay medyo namangha. Kanina, naghahanda silang dahan-daang lumapit sa kinalalagyan ng Ancient God Seal nang mapagtanto nila na nagsimula itong mabilis na gumalaw, ngunit nang makarating sa isang tiyak na lokasyon, huminto ito. Imposible yan. Malamig na sabi ng Ancient God Ice Jade. Nagsagawa sila ng sapat na paghahanda bago pumasok sa lugar na ito. Halimbawa, ang mga bolang kristal ay mga espesyal na tool na ginawa ng God Lord Stellar Aspect na maaaring makadama ng lokasyon ng Ancient God Seal. Ang Giant God Race team ay pumasok sa lugar na ito nang walang anumang paghahanda, kaya paano nila unang napansin ang mga ito? Kahit magtago sila sa tore na ito, naghahanap pa rin sila ng kamatayan. Sumakay ka doon at patayin silang lahat. Ang dalawang miyembro ng koponan ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ay naiinip na. Pumasok ka! Sigaw ng sinaunang Diyos na si Ice Jade. Kung talagang napansin sila ni Wu-Hing noon pa man, siguradong may ambush na naghihintay sa kanila sa loob ng tore. Gayunpaman, hindi siya natatakot na ambush. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, walang silbi ang gayong maliliit na pandaraya. Whoosh! 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 Lumipad ang 5 miyembro ng Ancient Soul Hall sa pasukan ng tore. Sa sandaling ito, maraming maliliit na butas ang lumitaw sa mga dingding ng pilak na tore, na naglalabas ng mga pilak na sinag ng liwanag. Ang mga pilak na sinag ng liwanag na ito ay agad na bumuo ng isang komplikadong hanay. Bees. Sa pag-activate ng array, nabuo ang isang pilak na domain.
Ang mga salita ng Heaven's Legacy Rays ay bahagyang nakatatak sa domain na ito, na naglalabas ng isang sinaunang at napapanahong aura. Ang pilak na domain ay sumasaklaw sa buong Sensory Tower, pinutol ito mula sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Isang walang kwentang domain array. Shatter. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay naglabas ng isang palad, na nagpakawala ng napakalaking palad ng itim na tubig. Bees. Ang bahagi ng pilak na domain na sinalakay ay bumagsak na parang ito ay malapit ng mabasag. Ngunit sa sandaling ito, ang mga salita ng Heaven's Legacy Rays sa domain ay nagsimulang kuminang na may kakaibang kinang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pag-atake ng sinaunang Diyos na si JLC ay nagsimulang unti-unting humina, ang enerhiya nito ay kumukupas. Anong nangyayari? Naalarma ang sinaunang Diyos na si JLC. Tuwang-tuwa ang lahat sa loob ng Sensory Tower. Kahanga-hanga. Maaaring harangan ng defensive domain na ito ang pag-atake ng isang half-step na God Lord. Nagulat ang sinaunang Diyos na si Thundermount. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga pag-atake ng Ancient God JLC ay tila na-convert sa isang mapagkukunan ng enerhiya para sa Sensory Tower. Mas naunawaan ni Francis. Ngiyaw. Ang munting pasang magnanakaw ay ngumiti, na tila mapagmataas at mapagmataas. Haha, kapatid na pusa, talagang kakila-kilabot ka. Taong pusong tumawa ang sinaunang Diyos na si Thundermount. Napahadjejek din ng Ancient God Resplendent sa ipinakitang maliit na pasang magnanakaw. Ang magnanakaw na pasang ito. Sumulyap si Francis sa mga imahe sa Nonagon, ang kanyang isip ay natigilan at namangha. Naalala niya kanina na kailangan ng Sensory Tower na limitahan ang saklaw nito sa 500,000 li para makapagpakita ng detalyadong impormasyon sa lugar. Ngunit ngayon, ang saklaw na ito ay tumaas sa 800,000 li. Bukod dito, ang maliit na pasang magnanakaw ay talagang nagsabi ngayon na maaari pa itong makakuha ng higit pang kontrol sa Sensory Tower. Lahat, hindi tayo pwedeng maupo. Kailangan nating gamitin ang oras na ito para madagdagan ang ating lakas. Biglang sabi ni Wu Heng. Bagamat ligtas sila sa ngayon, hindi ito isang pangmatagalang diskarte. Ang lakas ay ang lahat. Manam, pakiramdam ko malapit na akong makalusot. Ganoon din sa akin. Ang sinaunang God Resplendence at Ancient God Thundermount ay may seryoso at tame time na pagpapahayag. Ipinagpatuloy ni na Francis at Wu Heng ang lahat ng kanilang inani. Ito ay Celestial Blood Glass Fruit. Labis na nasasabik ang sinaunang Diyos na si Thundermount. Ang Celestial Blood Glass Fruit ay walang anumang normal na epekto sa Giant God Race. Maaari nitong palakasin ng husto ang kanilang sigla, ngunit maaari rin itong isama sa kanilang dugo at bigyan sila ng pagkakataong tumaas ang kapal ng kanilang mga bloodline. Mayroon ding 9 na Lotus Jade Life Flowers, at may 9 na dahon ng lotus. Nagulat din at natuwa si Ancient God Resplendence. Ngiyaw. Tumalo ng munting pas ang magnanakaw at kinuha ang malaking bahagi. Inilibot ni Francis ang kanyang mga mata dito. Ang karamihan sa mga mapagkukunang hinanap sa kanila ng magnanakaw na pasang ito ay higit sa lahat para magamit nito. Ngunit ang munting pasang magnanakaw ay tunay na nakapagbigay ng mahusay na serbisyo sa pagkakataong ito. Walang pakialam si Francis, at ang iba ay wala ring pagtutol. Matapos mapili ang munting pasang magnanakaw, walang alinlangan na sina Francis at Wu Heng ang susunod sa linya. Si Francis ay unang pumili ng isang 9 Lotus Jade Life Flower, pagkatapos ay ilang cultivation resources na mabuti para sa kaluluwa, at sa wakas, pumili siya ng ilang Time Intent cultivation resources. Pagkatapos niyang pumili, pumasok si Francis sa Space-Time Road Dimension. Malapit na ako sa tuktok ng rank 8. Pagkatapos kong kunin ang 9 Lotus Jade Life Flower, tiyak na makakarating ako doon, at may pagkakataon pa na makapasok ako sa rank 9. Ang divine power ni Francis ay napakalakas na, at ang kanyang soul intent ay umabot na rin sa rank 9. Ang kulang na lang ay ang kanyang paglilinang. Pagkatapos kunin ang bulaklak, agad na naramdaman ni Francis ang 9 na purong daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan at patungo sa kanyang dantian.
Ang unang 8 batis ay dumaloy sa kanyang 8 banal na yugto, na nagpapatatag sa kanilang mga pundasyon. Ang prosesong ito ay medyo mabagal. Ang ika-9 na stream ng enerhiya ay dumaloy sa lugar sa itaas ng kanyang ika-8 divine stage. Hanggat payag si Francis, maaari niyang simulan ang pagbuo ng divine stage, at magkakaroon siya ng halos 40% pagkakataon na matagumpay na makapasok sa rank 9. Ang 8 daloy ng purong enerhiya ay sapat na upang tulungan akong maabot ang pinakamataas na rank 8, ngunit ang pagkakataong maabot ang rank 9 ay masyadong mababa. Maaari ko ring silang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng ika-9 na batis at isave ito para sa ibang pagkakataon. Biglang nagkaroon ng ideya si Francis. Kapag naabot na niya ang tuktok ng rank 8 at pinatatag ang kanyang lakas, magagamit niya ang ika-9 na stream ng enerhiya. Sa puntong iyon, malamang na mas malaki ang tsansa niyang maabot ang rank 9. Sa pag-iisip nito, inilipat ni Francis ang ika-9 na daloy ng purong enerhiya at ginamit ang nagyayelong water intent upang i-seal ito. Pagkatapos ay tinakpin ito ni Francis sa space-time intent upang hindi mawala ang nakapagpapagaling na kapangyarihan. Bukod kay Francis, sinusubukan din ng 3 miyembro ng Giant God Race na gumawa ng mga pambihirang tagumpay. Tulad ng para sa maliit na magnanakaw na pusa, ito ay paikot-ikot pa rin sa Sensory Tower. Sa labas ng Sensory Tower, isa sa mga miyembro ng koponan ng Ancient God Ice Jade ay bihasa sa array at kahit na may kaunting pag-unawa sa Heaven's Legacy Arrays. Kaya, sila ay nanatili sa labas at binigyan ng Array Master ng ilang oras upang magtrabaho. Bukod dito, marami rin silang nakitang kayamanan sa lugar na ito. Ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumasok sa pag-iisa upang madagdagan nila ang kanilang lakas. Mabuti rin ito. Kapag ganap na akong gumaling, kukunin ko ang Francis na iyon at ipapalimaw sa kanya ang kamatayan. Ginamit ng sinaunang Diyos na si JLC ang panahong ito para pagalingin ang mga pinsala sa kanyang soul origin. Pagkaraan ng 10 araw, ang pagod at nalulungkot na Array Master ay lumayo sa Sensory Tower. Walang kakayahan ang matandang ito. Hindi ko masisira ang hanay ng Heaven's Legacy na iyon. Nahihiyang sinabi ng rank 9 Ancient God. Sayang ang oras ko. Malamig na sumingit ang Ancient God Ice Jade, ang malamig na buto ay halos nawala ng malay sa kaluluwa ng rank 9 Ancient God. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang kaming makipag-usap sa kanila. Ang Ancient God Ice Jade ay naglabas ng message token at nagpadala ng mensahe sa team ni Yovan. Nahanap na namin ang lokasyon ni Wuheng, ngunit nagtatago sila sa loob ng isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang gusali ay may defensive array na hindi namin masira. Bakit hindi ka nakipag-ugnayan sa akin kanina? Sa kabilang banda, ang boses ni Yovan ay walang emosyon, ngunit ito ay binalot ng nakakatakot na lamig. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade at ang iba pa ay nagulat lahat. Inakala nila na si Yovan ay maaaring bihasa sa Heaven's Legacy Secret Arts, ngunit kung si Yovan mismo ay wala rito, malamang na napakahirap ay ando ang array. Sa sandaling ito, nagsalita si Yovan sa may kumpiyansa na tono, kung personal akong nandoon, walang silbi ang Heaven's Legacy Array na iyon. Ngunit kahit na hindi ako makakarating doon sa maikling panahon, ang pagsira ng array ay isang simpleng gawain. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.